Ito nakakatawa dito, di ba? Tingnan nyo naman yung flood control dito sa Japan. Napakalawak, di ba? Grabe. So, meron tayong isang citizen dito. Titignan natin. Sana pwede nating interviewin. Simasen. Simasen. Anong tingin mo dito sa river? Pilipino ka naman pala, pahirapan mo pa ako eh. So, nandito nga pala si Sabing Makoy. Ang lakas ng Shinkansen doon, ano? Grabe, no? Yun naman yung mga Shinkansen nila, no? Sunod-sunod yung daan. Ibig sabihin, gano'ng efficient yung transportation nila, no? Oo. Talagang minutes lang yung pagitan, may dadaanan naman na tren. Hindi kagaya sa ibang lugar, maghintay ka pang matagal. Tapos ang ganda ng lugar nila, oh, kung makikita nyo, parang flood control project to eh, no? Hindi lang parang, talagang flood control project. Tingnan mo yung kabilang side, tingnan mo yung wall. Gaano ka kapulido yung sementado na yun, no? Diba? Oo. Tingnan mo yan, yan. Kung gaano kapulido yung pagkakasemento, tsaka itong kabilang side na to. Tapos ang maganda pa dito, yung mga flood control project nila, na-convert as pwede ka mag-jogging, pwede ka mag-walking, pwede ka mag-barbecue kagaya ng ginagawa namin. Tapos yung sa may kabilang banda, oh, may mga nag-barbecue din doon. Tsaka doon, may mga tumatakbo doon, no? Diba? Hindi ba magnanakaw yan? Na-enjoy mo yung nature at the same time, quality yung project ng government. Mga ganitong proyekto yung deserve natin sana. Dapat, kaya naman natin to sa Pilipinas basta wala lang corrupt. Diba? Kagaya niya, no? Dumana naman yung Shinkansen. Wala pa rin tayong Shinkansen hanggang ngayon sa Pilipinas. Pero sana hopefully someday magkaroon, no? Kung hindi man ngayong lifetime na to, mali mo sa future, sa mga anak natin. Diba? Ano sabi mo kung hindi man sa lifetime na to? Hindi ba pwedeng tapusin natin yung buhay na to? Para next life agad? Not in this lifetime, pero mali mo sa future, sa buhay ng ating mga anak, better Philippines yung naghihintay sa kanila. Pero syempre, kapag may mga corrupt, punahin nyo lang ng punahin. Kailangan natin magingay. Hindi pa pwedeng ino-normalize natin yung corruption. Kasi pag na-normalize yan, harap-harapan na tayong lolokohin yan. Tulad ng ginagawa ngayon. Diba? Tapos as someone na nagkaroon ng opportunity na tumira sa abroad, talagang na namulat ako na napapag-iwanan na tayo. Napapag-iwanan. Nakakalungkot. Sana di ako mabasya sa mga sinasabi ko. So yun guys, as someone na nagkaroon ng opportunity na tumira dito sa abroad, magtrabaho, and yun, na-enjoy ko yung araw-araw na buhay dito, na-witness ko yung kanilang sistema, kung paano yung government nila nag-work for their people, talagang namamangha ako na para bang kung hindi ako nag-abroad, hindi ko to marirealize na posible naman pala. Pwede naman pala na ganito kaayos yung mga proyekto. Yan, kagaya, di ba? Yung flood control, pwedeng joggingan, walkingan, barbecuean, di ba? Tapos dito may sports pa dito, di ba? So, yung quality project, ang layo nang nararating. Ang dami nang nararating. Di ba yan? Nakita nyo sa likod ko, dumadaan yung Shinkansen. Shinkansen, ang fastest train dito, bullet train, di ba? Wala pa tayo niyan sa Pilipinas. So, I think matatagal lang pa bago tayo magkaroon yan. Pero at least kahit yung mga normal na train sana sa Pilipinas, no? Maraming biyahe. And hindi lang sana sa NCR, hindi lang sana sa Manila, pero sana sa buong Pilipinas, no? Na magkaroon tayo ng ganun. Kasi napakalaking bagay nito eh. Nare-realize ko nga pag pumunta ako kahit saan, no? Hindi ko kailangan ng kuruma, hindi ko kailangan ng kotse. Pero mag-train lang ako, napaka-accessible, 'di ba? Kapag ang isang bansa walang bahid ng korupsyon, ang sarap tirhan. Ang sarap manirahan. Kasi kampante ka. Basta ganun. Sabihin ko. Pero sana nakakaingit isipin nyo ganito yung yung Pasig River. Diba? Diba? Pero hindi ko pa naman kasi nakita yung Pasig River in person, kaya ako taga Pasig kasi kaya anak ng Pasig naman kayo. Pero guys, makikita niyo yung ilog dito. Wala man lamang basura. Grabe, ang galing Yung mga nagba-barbecue dito, How can this be possible na walang basura? Para kasi sa atin, na normal na may basura dapat sa gilid. Pero hindi naman lahat kasi sa mga probinsya naman. Hindi kasi pa rin yung unti mga yung tao. ilog.
kumbaga per capita na basura. Oo. Ang onti dito sa Japan. Meron pa rin syempre tao lang din ang mga Hapon Pero per capita, per 1 million na tao, ilang basura lang ang makikita mo Yes, dito. yes, Grabe. yes, yes. Hindi man perfect, meron pa rin ilang basura, pero hindi. Dahil nga kakunti lang yung basura, masakit sa mata. Oh, no. Kapansin-pansin. Nandito nga pala tayo sa lugar ni Sobing Makoy. Kaya alam niya tong topic na to, no? Yes, yes. Actually, every morning, kapag day off ko, dito ako nagja-jogging, nag-walking. Tapos, pagka tinabad ako sa umaga, sa hapon, sa pahapon, gantong oras, nagja-jogging din ako. And ang dami din pupunta dito, umaga at hapon. Oo. And napaka-safe, guys. Yun Pero yung- oo nga pala, lately, may sobrang lakas na ulan na dumating dito sa Japan at binaha yung Chiba. Chiba na. Siyempre, ang Japan, tao lang din naman nakatira. Binabaha at binabaha pa rin. Pero kung makikita niyo yung baha doon sa Chiba, kala mo swimming pool sa linis. Tapos yung baha, pag binaha yun, nawawala agad. Wala pang isang araw siguro, tanggal na agad yung baha nun no? Talaga makikita mo na lang yung mga stranded na sasakyan na naiwan sa kalsada, no? Oh, pero wala na talaga yung baha. Sa amin, ondoy. Isang linggo, isang buwan yata inabot yung sa amin. Oo. Tapos puro putek, puro basura, puro buha. Ano mo yan? Ang Tapos baho-baho. parang yung baha, tinirahan na ng mga Di ba? kiti-kiti. Oh, Kasi kiti-kiti. parang ganyan. stagnant na siya, no? Mm. Hindi siya nadidrain agad. Hindi ka tulad din sa Chiba, no? Grabe, no? Pero grabe, yung sa Marikina na balitaan mo, Na? hindi sila binaha kasi yung flood control project nila ang ganda. Japan daw may gawa nun. Yun, kaya Grabe, di ba? Pero isipin mo, kahit Marikina lang yung ginawa ng ganun, ang laki ng tulong. Paano pa kung buong Metro Oo, Manila? kasi sabi, hindi lang mga taga Marikina na kinuha, kahit yung mga katabing bayan na malapit sa Marikina, na dati nag-expect sila na kapag gumabaw yung Marikina River, Baha baha na sila. Oh. Pero anong nangyari, gumabi na, umaga na, hindi pa rin sila Wala binaba. pa rin, grabe. Diba? Alam mo See? bakit alam kong Tingnan nyo binabaha kapag sa ang- amin? Taga Marikina kasi ko. Tingnan nyo kapag ang project quality, Oo. talagang may peace of mind ang lahat. Oo. Pati government, di ba? Di ba? At least yung budget mo na dapat sana sa patagdan, yung evacuation, hindi na magagamit. Oo, ano. Oy, teka. Malapit na yung barbecue. Oy! So Tabero yun, yun. guys, ito po yung Muna yung ito, matagal maluto. ito po yung may-ari ng Walter Mart Candelaria. Tinay, So magkano pa perm? Siya po yung may-ari ng flood control dito. Ang mura naman. Mamaya, So, Ayan, no? guys, ito naman yung may-ari ng ng Aeon Mall. hello po, kamusta kayo dyan? camera. Ayun. Ayun Yun. pala. Hello If, po, kamusta kayo? guys, kung gusto niyo matuto ng Nihongo, pero hindi nakaka-pressure, tapos hindi naman kailangang magsunog agad ng kilay, yung suwabe lang. Baka yung system ni Sensei Tina ang para sa inyo. Follow nyo lang siya sa kanyang Facebook page, Sensei Tinay, in Japan. Yan lang. Nasabi ko in Australia eh. Ang sarap. Yun, napaka-forma, Washiso. Tawagin na rin natin sila at kakain na. Yun si Peri Peri, busy pa rin. Lapitan natin sila, Ken. Lapitan mo. Ayun, Nagana pa ba to? Oh, gumagana yan. Lapit ka Daldal na. pa naman ako, daldal. Gumagana yan. Ang gagawin? Bibidyan ko kayo. sila? Sige. Short film. Ayun, tignan mo. Ang ganda, Gawin nating cinematic.